Destabilisasyon ang nakikitang anggulo ni Senador Ping Lacson sa paglitaw ng mga nagpakilalang dating Marines. Questionable para kay Lacson ang mga aligasyon sa umano'y male-maletang pera na sumabay sa EDSA People Power Anniversary at pagdinig ng kaso ni FPRRD sa ICC. Narito ang agenda report ni Hannah T. Mukhang merong political color, not just political color, mukhang merong destabilization na aspect. Questionable ang timing ng paglalantad ng mga umano'y dating Marino sa cash deliveries kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Para yan kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, tila may attempt daw ng destabilization efforts, lalo na't bisperas ng EDSA People Power Anniversary lumantad ang mga ito. Sa Club Filipino isinagawa ang presko ng mga umano'y dating Marino kahapon, ang venue ng inauguration ni dating Pangulong Cory Aquino sa kasagsagan ng People Power Revolution. Pero tila hindi naman daw epektibo ang naging destabilization effort na ito. Nagsasagawa ngayon ng sariling investigasyon si Lacson pagdating sa credibility ng impormasyong inilantad ng 18 ex-Marines na dati umanong mga tao ni resigned Congressman Zaldico. May initial information daw na ang ilan sa kanila ay dishonorably discharged, samantalang ang iba ay kailanmay hindi naging miyembro ng Philippine Navy. Sumulat na ako sa Philippine Navy, Philippine Army to conduct record check and background investigation on the 18 Marine Philippine Navy and Army personnel. Sir, why Ang so? initial information, wala pa, sumulat ako. Pero bakit? At saka sa LTO. Pagdating sa mga numerong isiniwalat ng mga umano'y Marino na higit 800 billion pesos sa operasyon, kinompute din ito ni Lacson. Higit 70% na raw ito ng total appropriations para sa flood control mula taong 2023 to 2025. Saan manggagaling yung napunta kay Bernardo? Saan ang napunta kay Alcantara? So, sobra yung computation? Sobra computation. Posibleng imbisigahan ng Senado ang nasabing claim ng mga dating Marino pero bubusisiin pa ng kampo ni Lacson ang mga impormasyon. Isa si Senate President Tito Soto sa mga inakusahang tumanggap ng 5 maletang may pera mula sa kampo ni Ko. Maiksi pero mainit ang komento rito ni Soto. Nakakatawa ron, baka hanapin sa akin ng kasama ko yung 5 maleta. Sir, pero may resolution Do not na... dignify such things. Sir, yung kay Sen Bato na lang. Hindi naman tatantanan ni dating Senador Sonny Trillanes ang may pakana ng naging presscon ng mga umano'y dating Marino. Naghahanda na siya sa pagsasampa ng cyber libel complaints laban kina Attorney Levy Baligod na humarap din sa presscon, dating Congressman Mike Defensor at iba pa. Si Trillanes ang inakusahang tumanggap daw ng about $2 million mula kay Ko para i-bankroll ang investigasyon sa crimes against humanity charges laban kay FPRRD. Itinanggi na rin ito ng dating senador. Sino ang nag-gather niyan? Sino kumausap sa kanila? Di ba? Sino nag-organisa dyan? Malalim yan. Saka yung timing, hindi yan nangyayari na aksidente lang. In fact, nalalaman namin even a few months before ay nilalako na ni Baligod kung kani-kanino. Tingin ni Trillanes, kapag sumalang ang mga dating Marino sa Senado, saka raw lilitaw ang katotohanan. Alam niyo, pag humarap yung yung mga nag-presko na yon, pag humarap yan sa Senado at matatanong nila kung sila ba nakatanggap ng kung magkanong incentive para gawin nila yan. Nako, yan na, doon na magkakaalaman. Posible pang maharap sa obstruction of justice ang mga dating Marino dahil nilagay daw nila sa peligro ang buhay ng mga ICC prosecutor at witnesses. Lumantad ang mga dating Marino kasama ang ilang mga larawang pagmamasid sa ICC members at witnesses. Sinasabi nila, 2 years silang nagbabantay doon eh. Kung 2 years kayo nagbabantay, kung nakita nyong mali yun, bakit ngayon lang kayo lalabas? Diba? At ano ba ang mali doon? Nang tanungin kung sino ang tingin ni Trillanes na nasa likod ng nasabing presscon, anya, tinutukoy na nila kung sino ang nagpondo nito. Pero sa initial leads, natuklasang may kotse raw sa presscon na nakaregister sa pamilya ni dating Representative Defensor at si Attorney Baligod na nagsasalita on behalf of the ex-Marines ay matagal na raw nasa hanay ng mga Duterte.
Wala pang sagot ang mga kampong ito sa amin. Para sa Agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.